Noong unang panahon, 44 na taon na ang nakalipas, ipinadala ng sangkatauhan ang kanilang unang mga sugo sa walang hangganang kalawakan. Walang mahika, walang pantasya, tanging eksaktong kalkulasyon, tapang at hangaring maunawaan kung ano ang nasa labas ng daigdig. Naisip mo na ba kung ano ang tunog ng kalawakan? Parang tahimik doon dahil hindi nakakapagpadala ng tunog ang vacuum. Pero pinatunayan ng mga aparatong Voyager ang kabaligtaran. Narinig natin ang monotonong ugong ng Jupiter, ang dagundong ng Venus, ang pumipintig na kakofonya ng Mercury, ang tunay na tinig ng mga planeta at simula pa lang ito. Sa bawat kilometro na nilalampasan ng mga interstellar na probe, lalo tayong napapalapit sa mga lihim na hindi kailanman makikita ng mata ng tao at hindi maririnig ng tainga. Ngayon sasamahan natin sila sa isang paglalakbay mula Saturn hanggang sa hangganan ng ating solar system. Malalaman natin ang tungkol sa mga hiwaga ng heliosphere, kakaibang interstellar na mga phenomena at mga sikreto ng 4 na dimensyong espasyo. Handa na ba kayong sumilip sa lugar kung saan ang mga batas ng nakasanayang mundo ay hindi na umiiral? Nagbabago ang mga panahon. Sa maikling panahon ng pananatili ng sangkatauhan sa mundo, napakaraming pangyayaring parang mabilis na dumadaang larawan sa kaleidoscope. Nakakatuwang makita ang mga pagbabagong dinanas ng mga naglakbay sa malalayong distansya gamit lang paglalakad. Siyempre, hindi ka makakarating ng malayo. Unti-unting natutunan ng mga tao sumakay ng kabayo, gumamit ng sasakyan at magpalipad ng eroplano. Ngayon, ang pagbisita sa malapit na kontinente ay hindi nakakaiba, di gaya noong panahon ni Cristopher Colombo. Pagkalipas ng ilang dekada, hindi na rin tayo magugulat sa paglipad ng mga sasakyang gawa ng tao papunta sa ibang planeta at malalim na kalawakan. Ngunit sa ngayon, ang mga bagay na inilunsad para pag-aralan ang universo ay patuloy na umaakit ng pansin ng publiko. Maaaring ito ay hindi lamang dahil sa likas na kuryosidad at pagnanais na matuto agad, kundi dahil na rin sa pag-asa na balang araw ay makakahanap tayo ng panibagong tahanan para sa ating lahat. Itutuloy. Ano paman, noong ika-15 ng Oktubre, 1977 nang ipadala ang AMS Cassini papunta sa misteryosong Saturn. Hindi napigilan ng sangkatauhan ang kanilang pananabik. Bagaman ang pangunahing layunin ng sasakyang may dalang 300 at 20 kilogramong probe na Huygens ay pag-aralan ang planetang may mga singsing, saglit lang ito. Bumisita rin ito sa paligid ng Venus, Jupiter at ilang mga buwan. Bakit kailangan pang gumastos ng lakas para dito? Simple lang. Ginamit ng mga astronomo ang mga ito para sa gravitational maneuver na layong dagdagan ang bilis ng istasyon. Kaya, paano nga ba ang itsura ni Cassini? Ano ang laman nito? At ano ang mga layunin na ibinigay sa interplanetaryong aparato? Magsimula tayo sa huli. Bukod sa pag-orbit sa Saturn, layunin din ng AMSC ang maayos na paglapag ng Huygens probe sa Titan. Mahusay na natapos ng istasyon ang mga puntong ito. Hindi lang ang mga isinagawang pag-aaral, maraming larawan ng mga singsing ng Saturn at ng mismong planeta ang nagpapatunay nito, kundi pati na rin ang katotohanang ang Cassini-Huygens ay tumagal hindi lang ng 11 taon gaya ng orihinal na plano, kundi umabot pa ng 20 taon. Ano ang mga sukat ng istasyon? Ang bigat nito ay 5 tonelada at 700 at 10 kilo kung saan gaya ng nabanggit na 300 at 20 kilo ay inilaan sa probe na Huygens, 300 at 36 na kilo sa mga kagamitang pang-agham at 3,100 at 30 kilo naman ang inilaan para sa gasolina. Ang taas ng AMSC ay 6.7 metro at ang lapad ay 4 na metro. Ang aparato ay may 2 pangunahing at 16 na karagdagang makina at 12 sensitibong kagamitan tulad ng sistema ng kamera, radar, magnetometer at spectrometer. Dahil sa maingat na planong siyentipiko at komersyal na base ng computer, tumagal si Cassini at nakakuha ng maraming mahalagang impormasyon at larawan. Ang unang artipisyal na satellite ng Saturn ay nagpadala sa daigdig ng 600
at 35 GB ng datos at 400 at 53,048 na mga larawan. Kasama rito ang mga natatanging larawang hindi pa nakuha noon. Nakuna ng National Aeronautics and Space Administration at European Space Agency ang bahagi sa pagitan ng singsing at higante mula sa mababang taas. Mga subtitle ni Dimatorzok. Kasama rin ang kakaibang bagyong Polygon na matagal nang bumabayo sa isa sa mga polo ng Saturn. Sikat ang larawan ng solar eclipse mula sa layo na 2.2 milyong kilometro. Sa larawan, malapit sa mga singsing, may makikitang mahinang tuldok ang ating daigdig. Pero huwag isipin na si Cassini ay nasa anabayosis habang papunta sa kanyang huling destinasyon. Saglit lang. Kinuhanan ng aparato ng larawan ang asteroid na Mazursky sa Belarusia malapit sa Jupiter na may detalyadong larawan ng mga elementong may 60 kilometrong diametro. Habang dumadaan malapit sa Titan, unang beses na naitala ni Cassini mula sa malapitang distansya ang kakaibang anyo sa ibabaw ng buwan, isang cryovolcano na binubuo ng nitrogen ice. Sa kabuuan, matagumpay ang misyong nagkakahalaga ng $326 bilyong ng Amerika. Noong Hunyo 30, 2,004 matibay na pumwesto ang AMSC Cassini sa orbit ng Saturn na may matatag na bilis na 15 km/s. Ang ozone giants ay lumapag sa ibabaw ng Titan makalipas ng kaunti noong Enero 14, 2005. Hanggang 2008, nakaplanong magpalapit sa maraming buwan ng Saturn tulad ng Ray Encelad, Tefi, Mimos at marami pang iba. Matagumpay na nagawa ng aparato ito at may mga larawan bilang ebidensya. Mahalaga at kamangha-mangha ang resulta ng misyon. Noong Setyembre 5, 2005 na kumpirma ang presensya ng mga misteryosong guhit sa mga singsing ng Saturn na nakapwesto ng pahalang at panapanahong nawawala. Sinuri na ito ng mga astronomo noon pang 1977. Pinagmasdan ng Voyager probe ang mga anomalya mula sa malayo noong dekada 80. Hanggang ngayon, hindi pa rin tiyak ang pinagmulan ng kakaibang guhit. Maaaring mga kidlat ito sa Saturn. Natuklasan ni Cassini ang 7 bagong buwan ng Saturn na pinangalanang Metona, Polena, Polydev-ek, Daphnis, ANFA Aegion at S2000 na isa. Lumapit ang aparato sa Pheba at unang beses nakuhanan ng larawan ang ibabaw nitong maraming bunganga. Namangha rin ang mundo sa itsura ng nagyelong dumpling na si Pana, buwan ng Saturn na kasinlaki ng New York. Editor ng mga subtitle, Semkin Egorova. Ang pinakamahalagang tuklas ay ang pagkakatuklas ng mga lawa ng methane sa Titan at isa sa mga lawa ay kasing laki ng dagat Caspian. Nalaman na sa buwan ay umiihip ang mga hangin na katulad ng sa Earth, umuulan, at bumababa ang makakapal na ulap. Napagmasdan din ni Cassini ang higanteng hexagon,
isang kamanghamanghang bagyo sa hilagang polo ng planeta na may mahigpit na hugis at may sukat na 25,000 kilometro. Hindi pa rin maipaliwanag ang lapad nito hanggang ngayon, kahit noong unang napansin ng Voyager 1 ang bagyo. Ngunit si Cassini ang nagpadala ng malinaw na larawan ng kamanghamanghang bagyo sa daigdig. Dalawang beses pinalawig ang misyon, pero may hangganan ang lahat. Kaya noong ika-15 ng Setyembre, 2017 sa tanghali, nilubog ang AMSC sa atmosfera ng Saturn. Ipinakita ng Amerikanong Ahensya ng Kalawakan ang huling minuto ng buhay nito bilang pagpupugay sa aparatong 2 dekada nang naglingkod sa agham. Nanatili rin ang pamamaalam na larawan ni Cassini na nagpapakita ng hindi matagos na atmosfera ng Saturn. Bakit nasira ang aparato? Bakit ganoon? Tinitingnan ang ilang opsyon para tapusin ang misyon. Ang paglipat kay Cassini sa isang pahabang orbit, pati na rin ang pagpapadala nito papunta kina Uranus at Neptune, ay isang medyo kakaibang opsyon na nangangailangan ng pagpapabangga kay Cassini sa Mercury. Ang nasabing pangyayari ay maaaring nangyari noong 2021 kung saan makikilala sana ng mga astronomo ang mga pangunahing bato sa Mercury. Pinakamahalaga, dahil sa mahalagang misyong ito, mas marami pang natutunan ang sangkatauhan tungkol sa mga mundo sa paligid ng daigdig na mangha sa hilagang liwanag sa Saturn at naging malapit sa mga singsing nito. Kung naengganyo ka sa mga kwento tungkol sa malalayong planeta, bumisita ka palagi. Marami pa kaming mga kawili-wiling bagay na ihahandog sa hinaharap. Sisismulan ko ang episode na ito sa pangungusap na laging simula ng bawat kwento. Noong unang panahon, 44 na taon na ang nakalipas, naganap ang kamanghamanghang kwentong ito. Ayos sana lahat, pero sa kwento natin, walang mahika, puro totoong pangyayari at detalye lang. Kaya noong malayong taong 1977, inilunsad ng mga Amerikano ang isang proyekto na tinawag na Voyager 1. Sa proyektong ito, 2 probe na magkapangalan ang ipinadala sa kalawakan. Parang karaniwan lang ang senaryo, pero ang mga resulta ng kampanyang ito ay lumampas sa lahat ng inaasahan. Narinig mo na ba ang mga tunog ng kalawakan? Maaaring sabihin ng iba na tahimik ang vacuum, dahil ang tunog ay kakalat lang kung may molekula na nagpapasa ng panginginig. Dahil sa computer processing, naririnig natin ang malalakas na dagundong ng Venus. Ang monotonong ugong ng Jupiter. At ang pumipintig na kakofonya ng Merkuryo. Ito ay mga lokal na tinig, ngunit paano kaya tunog ng alingaw-ngaw mula sa kalawakan? Doon, bukod sa Voyager, Pioneer lang din ang nakarating pero matagal nang wala silang komunikasyon. Mamaya, bibigyan namin kayo ng pagkakataong marinig ang nakakakilabot na mga tunog ng universo. Ngayon, maikli naming ilalarawan ang pinakakapanapanabik na yugto ng misyon ng 2 probe, mga highly autonomous na aparato para sa pag-aaral ng panlabas na planeta ng solar system at ang paglabas ng mga ito sa labas ng heliosphere. Sa pag-oorganisa ng misyon, tinutukoy ang mga dating pagkakamali, tulad ng pagtigil ng Pioneer 10 na sumagot posibleng dahil naubos ang radioisotope na enerhiya nito. Ngayon, tinatayang papunta ang aparato sa Aldebaran at aabuti ng 2 milyong taon ang paglalakbay na ito. Dahil dito, ang issue ng pagbibigay ng enerhiya sa mga probe ay kailangang bigyang pansin ng husto. Ang parehong mga Voyager engineer ay nilagyan ng kani-kanilang thermoelectric generators na gumagamit ng plutonium-200 at 38 mga rocket engine. Pati na rin ng maraming mga computer at iba pang kapaki-pakinabang na kagamitan tulad ng mga spectrometer, camera, plasma complex at iba pa. Kahit may kaunting problema, nagtagumpay ang mga aparato sa pagsaliksik ng mga planeta sa labas ng solar system at nagpatuloy sa paglalakbay sa kalawakan. Alam ng lahat na hindi agad nagtatapos ang sakop ng ating punong bituin pagkatapos ng Neptune. Ang Voyager na may dalang gintong plaka na naglalaman ng mga tunog mula sa daigdig, gaya ng pagsabog ng bulkan, ugong ng hangin at iyak ng sanggol, ay may mahaba at mahirap na paglalakbay na haharapin. Sa kabutihang palad, ang technical na kakayahan ng Voyager
ay nagpapahintulot ng komunikasyon hanggang 2030. Ano ang kasalukuyang gawain ng mga probe sa ngayon? Layunin ng mga aparato na pag-aralan ang hangganan ng plasma sa sistemang solar at ang lugar sa pagitan ng mga bituin. Parehong tumawid ang dalawang aparato. Ilang taon na ang nakalipas sa unang hangganan na naghihiwalay sa ating mga planeta mula sa madilim na bahagi ng kalawakan, ang heliospheric shockwave. Ginawa ito ni Voyager 1 noong Disyembre 2004 at si Voyager 2 naman noong Agosto 2007. Ang hangganan ng shockwave ay isang lugar na nasa loob ng heliosphere. Dito mismo biglang bumabagal ang solar wind hanggang sa bilis ng tunog dahil sa banggaan nito sa interstellar na material. Dapat tandaan na sa unang 10 bilyong taon, ang solar wind ay bumibiyahe sa bilis na halos 1,000,000 kilometro bawat oras. At tanging ang presensya ng mga cosmic particle lang ang kayang magpabagal sa mabilis na paglalakbay na ito. Paglampas ng hangganan, naghihintay ang mga aparato sa susunod na tinatawag na heliopause na. Ayon sa mga sayentipiko, dapat ay naabot na sa loob ng 10 taon mula nang tawirin ang shockwave. Kaya malamang na nangyari na ito. Technical, ang heliopause ay parang adaptational compartment na nagpapatag ng pressure tuwing lalabas ang mga cosmonaut sa kalawakan. Dito, ang bilis ng solar wind at interstellar medium ay nagiging katanggap-tanggap at dito rin nangyayari ang bahagyang pag-aasimilasyon ng materya. Matagal nang pinagtatalunan ang kalikasan ng heliopause. Noong una, inakala na ito ay malapit lang sa orbit ng Jupiter, ngunit pinabulaanan ito ni Voyager 2 dahil walang nakakaalam kung saan talaga matatagpuan ang hangganang ito. Nag-alinlangan ang mga astronomo na tatawid ang probe bago tumigil ang operasyon, ngunit naganap ang pagkikita bago ito opisyal mangyari. Noong 2018, tumawid si Voyager 2 sa heliopause at natuklasang ito ay 120 beses na mas malayo kaysa distansya ng daigdig sa araw. Dahil sa mga sukat na panapanahong ipinapadala ng parehong mga probe, napag-alaman na ang heliosphere ay medyo nababanat. Sa panahon ng aktibidad ng araw, ito ay lumalaki na parang lobo at pagkatapos ay bumabalik sa dati nitong sukat. Ano pa ang natuklasan ni Voyager 2? Noong 2020, natuklasan ng kanyang mga plasma sensor ang isang hindi maipaliwanag na kakaibang bagay. Habang lumalayo ang probe sa araw, tumataas ang densidad ng interstellar na espasyo. Maaaring biglang bumagal ang mga partikulo kapag papalapit sa interstellar at nagkakapatong-patong na parang snowball. May isa pang teorya na nagsasabing nagkakaroon ng banggaan ang interstellar magnetic field at ang heliosphere na lumilikha ng kakaibang koridor sa pagitan ng heliopause at ng natitirang espasyo. Sa totoo lang, ayon sa mga sukat, ang interstellar magnetism, kahit na 64,000 beses na mas mahina kaysa sa magnetismo ng mundo, mga 7 microgauss lang, ay kaya pa ring magdulot ng tiyak na presyon sa heliosphere. Ano man ang mangyari, bukas pa rin ang tanong tungkol sa mataas na densidad ng material dito. Kailangan pang tuklasin ng mga siyentipiko kung may panganib ng pagkasira ng parehong mga Voyager sa ganitong mga kondisyon. Theoretical, oo, dahil ayon sa mga hypothesis, may pagitan sa pangunahing shockwave at tinatawag na Rubicon kapag lumilipat sa vacuum ng kalawakan. May isa pang bahagi na puno ng mainit na hydrogen. Tinawag ito ng mga siyentipiko na pader ng hydrogen. Ang hypothetical na pangunahing shockwave ay matatagpuan sa layong 230 astronomical units mula sa araw at kailangan pa itong lampasan ng mga Voyager. Kahit na maraming astronomo ang naniniwala na ang hangganang ito ay katang-isip lamang. Pero balikan natin ang mga Voyager. Nasaan na sila ngayon? Noong 2012, lumabas ang unang aparato sa interstellar space at naitala ng sensors nito ang pagtaas ng galactic rays, kasunod ng biglang pagbaba ng solar wind particles. Ang mga datos na ito ay nagsisilbing matibay na ebidensya na ang probe ay sa wakas umaalis na sa heliosphere. Dito mismo, naitala ng aparato ang kakaibang tunog, isang monotonong ugong na may matinis na sipol. Hindi tiyak ang sanhi ng madilim na ungol, pero tiyak na nakakakilabot ito. Ayon sa ilang mga astronomo, ang matinis na sipol ay malamang na dulot ng regular na pagsabog sa araw na umaabot sa mga hangganan ng heliosfera.
Hindi sinasadyang narinig ni Voyager 1 ang lahat dahil hindi pa tapos ang biyahe ng aparato. Aabutin pa ng mga 40,000 taon bago ito dumaan malapit sa pulang duwende na si Gliset 445 na dahan-dahang lumalapit sa araw at magpapatuloy ito sa ating kalawakan. Paano naman si Voyager 2? Hindi ba't lumilipad din siya sa kadiliman ng kalawakan? 14 na taon na ang lumipas mula nang matagumpay tumawid ang sasakyan sa heliospheric shockwave at lampasan ang heliopause. Dahil sa mga datos na nakuha mula sa Voyager 2, napatunayan na ang heliosfera ay hindi perpektong bilog. Sa halip, isa itong pinisil na hugis ubal na may mga hilagang hangganan na malayo sa araw. Mayroon bang mga kakaibang napansin sa impormasyong ipinadala ng sasakyan? Oo, may isang hindi pagkakatugma. Inaasahan ng mga siyentipiko na mas mataas ang temperatura sa hangganan ng shockwave kaysa sa loob ng heliosfera. Ngunit hindi ito nangyari. Tama, mainit nga, pero hindi sing-init ng inaasahan ng mga astronomo. Ang tanong kung saan nanggaling ang mga pagkakaiba at saan napunta ang sobrang enerhiya ay nananatiling walang sagot hanggang ngayon. Ang Voyager 2 ay nasa 20 bilyong milya mula sa daigdig at patungo sa Oort cloud na maaabot nito sa loob ng 3 siglo. Para makalipad siya sa spherical na lugar, kailangan niya ng 3,000 at 1,000 taon. Nakakalungkot lang na di na natin ito malalaman. Ang kalahating buhay ng plutonium ay halos 70 taon at sa ngayon, ang enerhiya ng mga aparato ay bumaba na sa 40% o mas mababa pa. Ang dalawang aparatong inilunsad ng magkalapit na buwan ay ngayoy daan-daang astronomical units na mula sa araw at patuloy sa paglalakbay. Hinihintay sila ng mga pagtatagpo sa mga bituin, mga planetang lagalag, nag-iisang mga kometa at mga kumpol ng asteroid. Dahil sa mga probe, ngayon alam na natin kung paano tunog ang kawalan ng makrokosmo at sa pamamagitan ng karanasan ay napatunayan natin ang pagkakaroon ng heliosphere na nagpoprotekta sa ating planetaryong sistema mula sa agresibong epekto ng galactic rays. Kamusta sa mga manonood ng Hubble Channel mula sa 3-dimensional na mundo? Gusto mo bang sumilip ngayon mismo sa ika-4 na dimensyon? Doon mismo kung saan ang karaniwang pag-ikot ng isang bagay ay tinuturing ng utak ng tao bilang isang pandaigdigang sakuna. Para hindi mabaliw sa impyernong paglalakbay, panoorin mo ang video na ito hanggang dulo. Maaari mo itong ituring na detalyadong video guide dahil napakahirap mabuhay sa mundo ng 4D ng walang paghahanda. Hindi naman natin pinapalabas ang ating mga astronaut sa maayos sa centrifuge. Sa virtual na paglalakbay, sunod-sunod nating bibisitahin lahat ng mundo hanggang ika-4 na dimensyon. Hindi kayo nagbago ng isip, kaya makinig kayo at tandaan ninyo. Sa simula ay may tuldok. Maiisip mo agad ang universo pagkatapos ng malaking pagsabog. Kalimutan ninyo ang mga ganoong paghahambing. Hindi tungkol sa mahiwagang lugar ng singularidad ang pag-uusapan natin ngayon, kundi tungkol sa mga geometrikong espasyo. Ang sagot ay ang nag-iisang tuldok sa isang patag na ibabaw ay ayon sa definisyon ay zero-dimensional dahil wala itong haba, lapad o taas. Tingnan mo itong mabuti at maligayang pagdating sa espasyo bilang zero. Kailangang aminin ang isang malungkot na katotohanan. Ang zero-dimensional na mundo ay nakakainip at pare-pareho. Imposible ang paggalaw dito at limitado ang pananaw. Kaya mas mabuting lisanin na natin ito agad. Habang gumagana pa ang mga neuron sa utak at tumatanggap ng impormasyon, kakailanganin pa natin ang mga ito sa hinaharap. Paano tayo lilipat mula zero-dimensional papuntang 1D na espasyo? Napakadali lang. Kumuha tayo ng lapis at gumuhit ng tuwid na linya mula sa isang tuldok. Ayan, nasa 1 dimensyon na tayo. Ang tuwid na linya kasi ay may iisang katangian lang, haba. Sa kasamaang palad, ang mundo ng 1D ay hindi rin masaya o kawili-wili. At pwede lang gumalaw paabante o paatras, parang palipat-lipat lang sa isang linya. Bago pa tayo maging isang walang saysay na haligi ng Mercury, subukan nating mabilis na lisanin ang tigang na 1-dimensional na sukat. Maaaring sa 2D na espasyo ay mas epic ang tanawin na naghihintay sa manlalakbay. Tingnan natin ngayon, hindi mahaba ang daan papunta roon. Basta buuin lang natin ang isang parihaba mula sa mga handang linya. Ngayon may 2 na tayong parameter, haba at lapad. Sa base nila, pwede na tayong gumawa ng kapaki-pakinabang na bagay. Alalahanin na lang natin ang mga medyo masiglang mundo ng pixel games tulad ng malungkot na Yuminiki
o masayahing Super Mario. Kung mapunta ang isang tao sa isa sa mga ganitong realidad, siguradong hindi siya magiging komportable, lalo na kung susubukan niyang huwag pansinin ang walang tigil at nakakainis na musika. Makakaramdam pa rin tayo ng kakaiba, lalo na kapag tumingin sa gilid dahil sa halip na mga bagay o nilalang, puro isang dimensional na guhit lang ang makikita. Ganito ang mundo na tinatawag na 2D. Sa totoo lang, pwede nating gawing 2 dimensyon ang ating 3-dimensional na realidad kung pipisatin natin ang mundo, parang lata ng sardinas. Habang hindi pa ito nangyayari, mas mabuting lumayo na tayo. Para makalipat tayo sa nakasanayang 3D na espasyo sapat ng gumuhit ng mga tuwid na linyang perpendikular sa flat na linya at makakabuo tayo ng parallelepiped na bukod sa haba at lapad ay may taas din. Heto na tayo sa bahay. Matapos ang mga malamig at banyagang mundo na iyon, ayokong iwan ang pamilyar na lugar, pero dahil ang pakay ay ang 4 na dimensyong espasyo, magpapatuloy tayo sa paglalakbay. Isipin ninyo kung bakit natin nakikita ang mundo na may lalim. Mayroong isang dahilan. Mayroong isang kawili-wiling katangian. Ang mata ng tao ay kayang makita ang mga hindi gumagalaw na bagay na may haba, lapad at taas bilang 2 dimensyon lamang. Kung titingnan mong mabuti ang larawan sa monitor, 2D projection lang ng 3D na bagay ang makikita mo. Kung kaya nating makita ang paligid sa 3D, mapapansin natin lahat ng bagay sa paningin natin, walang mababago. Para ipaliwanag ang fenomeno na ito, magandang halimbawa ang sumusunod. Isipin ang isang kwarto na may kahon sa likod ng aparador. Kung may 3-dimensional na paningin tayo, makikita natin ng sabay ang kahon at aparador. Pero hindi ito posible. At tanging kapag gumagalaw ang mga bagay sa espasyo, doon lang natin natutuklasan ang katotohanan. Eureka! Nasa 3D reality pala tayo. Sa totoo lang, sa 2-dimensional na espasyo, pareho rin ang nangyayari sa mga residente. Hanggat hindi pa gumagalaw ang bagay, nakikita nila ito bilang isa D. Halimbawa, ang parallelepiped na iginuhit natin kamakailan para makabalik sa sarili nitong mundo ay hindi maiisip ng mga naninirahan sa 2D reality. Nangyayari ito dahil hindi maiisip ang bagay na hindi kayang unawain. Ang kakulangan ng impormasyon ang pumipigil sa tao na malinaw na maisip ang espasyong tinatawag na 4D. Naiintindihan ng tao ang 3-dimensional na mundo dahil ito ay nahawakan, ngunit maaaring may ibang spatial na vector na hindi natin namamalayan dahil hindi nakatuon dito ang ating kamalayan. Mahalagang maunawaan na kung hindi natin kayang isipin ang isang bagay, hindi ibig sabihin na hindi ito umiiral. Kaya ba nating isipin ang ika-4 na dimensyon nang hindi gumagamit ng droga? Pinakamalinaw na ipinapakita ng Tesseract ang geometriya ng 4D, isang kakaibang hugis na tinatawag ding hypercube. Ito ay katulad ng karaniwang kubo, ngunit inangkop sa ika-4 na dimensyon. Madaling buuin ang ganitong hugis. Pero una, dapat nating aminin na ang karaniwang kubo ay maaaring umiral kahit saan, pero iba-iba ang anyo nito. Halimbawa, sa espasyo ng 0D ito ay ang mismong tuldok na binanggit sa simula ng video. Para gawing isang dimensional na kubo ang tuldok, kailangan mong gumuhit ng isa pang tuldok at pagdugtungin ang mga ito ng isang linya. Para naman sa mundo ng 2D ulitin lang ang iginuhit at muli ring pagdugtungin ang mga tuldok. Ang resulta ay isang patag na parisukat na siyang katumbas ng karaniwang kubo sa 2 dimensyon. Susunod, madali na gamit ang mga nagawa ng hugis na lumikha ng pamilyar na kubo na alam natin mula pagkabata. Kailangan lang ilagay ang 2 patag na parisukat sa tabi ng isa't isa at pagdugtungin ang kanilang mga sulok. Pero posible nga ba, batay sa algorithm na ito, na mabuo ang Tesseract, isang futuristikong 4 na dimensional na kubo? Pareho pa rin ang paraan gaya ng dati. Pagsamahin lang ang 2 3D na hugis sa tabi, pagdugtungin ang mga sulok at mabubuo na ang hypercube. Pero may isang problema. Mahirap para sa utak ng tao na makita ang masalimuot na hugis na ito bilang isang kubo. Dahil ang mga tao ay nakakakita lamang ng 3-dimensional na bagay kapag ito ay gumagalaw, kailangan nating paikutin ng kaunti ang nabuong hugis.
Dito nagsisimula ang psychedelic na epekto. Parang pakiramdam mo ay primitibong nilalang mula sa dalawang dimensional na mundo. Sa totoo lang, ang normal na pag-ikot ng hypercube sa sarili nitong axis sa ating realidad ay kakaiba. Ang kamalayan ng tao ay nakikita ito bilang pagde-deform, hindi bilang paggalaw. Bukod pa rito, sa umiikot na geometric na nilalang na ito, mahirap pang makilala ang isang ubo. Mas kapanapanabik pang isipin kung ano ang mangyayari sa isang tao na aksidenteng mapunta sa 4D na espasyo. Ngunit patuloy pa ring nakikipag-ugnayan sa tatlong dimensional na mundo. Ang ganong tao ay makikita bilang banal na pagkakatawang tao. Kaya niyang dumaan sa pader, mag-teleport, ilipat ang bagay sa ibang mundo, at magsagawa ng operasyon nang hindi hinihiwa ang katawan, tulad ng mga healer noon. Ngayon, isipin ninyo, kung mahirap nang intindihin ang 4 na dimensional na mundo, kailangan pa ba nating talakayin ang espasyong may walang hanggang dimensyon? Pansin, may natuklasang artipisyal na bagay sa Mars. Ito ba ay mensahe mula sa mga alien o babala ng paparating na apokalipsis? Ganyan ang tunog ng headline ng mga pahayagan na pabor sa conspiracy theory at reptiliano, pero hindi tayo ganoon. Ang Channel Hubble ay laging sumusuri sa pinagmulan ng mga pangyayari, ipinapakita ang opinyon ng magkabilang panig at resulta ng kagalang-galang na pag-aaral. Kaya, alam ng lahat na wala pang sinumang tao mula sa sangkatauhan ang nakabisita sa ibang katawan sa kalawakan maliban sa buwan. Naroon pa rin ang bakas ng tao sa mundo, sa solar system, at lampas pa rito. Habang naghahanda si Elon Musk ng misyon ng tao papuntang Mars, inaasahan itong magiging malaking sensasyon sa pulang planeta. Sa maraming taon ng mga astronomical na pag-aaral, maraming mga probe ang naiwan na hindi na kailanman babalik sa daigdig. Alam ng mga ahensiyang pangkalawakan ito, pero minsan nagugulat pa rin sila kapag may nakita silang piraso ng aparato sa patay na ibabaw ng Mars at di alam kung saan galing. Isang araw, sa maalikabok na kapitbahay natin, may natuklasang makinang na silindro sa ilalim ng araw na kapansin-pansin sa gitna ng mga bato. Paano napunta ang pirasong ito sa pulang planeta at ano pa kayang mga sorpresa ang naghihintay sa atin? Totoo nga ba? Maaaring tawaging pansamantalang tinitirhan ang Mars nang hindi nagmamalabis dahil ang mga bakas ng aktibidad ng ating sibilisasyon ay mas madalas nang natutuklasan sa gitna ng mga kalawangin nitong burol. May ilang probe na nagsasaliksik sa Mars ngayon, habang ang iba ay matagal nang hindi gumagana at nakabaon na sa buhangin ng planeta. Kawili-wili dahil ang kabuuang bigat ng mga ganitong bagay sa kasalukuyan ay umaabot na sa humigit kumulang 7 tonelada. Simula noong 1,971, 16 na mga probe mula sa daigdig ang bumisita sa pulang planeta na may iba't ibang antas ng tagumpay. Siyempre, hindi nila maiwasang mag-iwan ng bakas sa ibabaw ng Mars. Kaya ang paglitaw ng misteryosong silindro ay may lohikal ding paliwanag. Malamang, ito ay isang takip na nahulog mula sa Viking 2 na probe noong paglapag nito. Pero isa-isahin natin ang lahat. Ang spacecraft ay ipinadala sa Mars sa ilalim ng Amerikanong Viking program at nagtrabaho doon ng higit 11 na buwan. Binubuo ang istasyon ng orbital at landing modules at nasira ang una 2 taon na ang nakalipas. Noong pagbaba noong ika-3 ng Setyembre, 1976, sumunod ang Viking 2 sa nakasanayan. Nagtanggal ng ballast at nagbukas ng parachute para bumagal at ligtas na makalapag sa kapatagan. Ang Utopia ay isang medyo kakaibang lugar. May diameter na 3,300 kilometer na puno ng mga bato ng iba't ibang laki. Halos walang mga bunganga rito. At matatagpuan ang Utopia sa hilagang hemispero ng Mars. Sa lahat ng palatandaan, ito ay isang sinaunang impact crater. Napakalaki na mahirap itong makilala ng maayos. Dahil pare-pareho at malungkot ang tanawin, hindi nakapagtataka na napansin ng mga siyentipiko ang maliit na silindro na malinaw sa litratong ipinadala ng probe sa daigdig. Ang totoo, ang pangunahing gawain ni Viking 2 ay ang pagkuha ng mga sample ng lupa. Para sa layuning ito, ginamit ang isang sampler na karaniwang natatakpan ng espesyal na takip kapag hindi ginagamit. Ngunit pagkahanda ng aparato, automatikong tumalsik ang takip at tumama sa kalapit na bato. Dahil dito, naiwan ang piyesa sa Mars pati na ang Viking 2. Karaniwan ang ganitong sitwasyon dahil lahat ng sasakyang pangkalawakan at bahagi nito
ay nagkakaroon ng permanenteng tirahan sa disyertong kalawakan ng pulang planeta paglapag nito. Siyempre, ang 30 sentimetrong takip ay masyadong maliit para makita mula satellite. Si Spirit na lumapag sa Mars noong ika-4 ng Enero, 2004 ay talagang maaaring makita. Ngayon, natabunan ng di mapasok na bronze na buhangin sa Gusev Crater ang payong, kaya mukhang ordinaryong bato lang ito. May mga pagkakataon na ang aparato ay sobrang produktibo at madalas lampas sa oras ng aktibidad ng ahensya. Si Spirit ay gumana hanggang 2010 kahit na inaasahan na tatagal lang ito ng hindi hihigit sa 70 sol o 70-25 na araw sa Earth. Ang Crater ng Gusevo ay isang kawili-wiling lokasyon. Maaaring dati itong naging lawa. Pero si Spirit ay naglakbay hindi lang sa ilalim ng inaakalang sinaunang anyong tubig na ito. Hanggat kaya niya, nilibot niya lahat ng kalapit na karter at burol. Sa kasamaang palad, mabilis at malaki ang epekto ng bagyo sa pag-ipon ng solar panels ng enerhiya, pero nakabawi pa rin siya. Nakakagulat, pero pati sa Mars ay totoo ang kasabihang paku kontra paku. Mga alikabok din ang naglilinis ng alikabok. Ang maliliit na ipu-ipo na dumadaan sa planeta ay tumulong maglinis ng mga baterya. Kaya napahaba ang buhay ng sondang si Spirit. Ang huling sesyon ng komunikasyon sa Mars rover ay naganap noong Marso 22, 2010. Malamang, namatay ang sonda dahil nasira ang mga baterya nito. Dati rin siyang naipit sa buhangin ng Mars at hindi na nakalabas si Spirit mula sa bitag na iyon. Nananatili pa rin siya sa kailaliman ng buhangin ng June, malapit sa isang malaking formasyon na tinatawag na home plate na nakalibing sa ilalim ng makapal na patong ng alikabok. Ano-anong sasakyang pangkalawakan ang nasira o namatay sa Mars? Una sa lahat, dapat isaalang-alang ang mga nabigong pagtatangka ng malumanay na paglapag sa ibabaw ng pulang planeta na kinabibilangan ng mga sumusunod na probe, Mars 2. Ang mga labi ay matatagpuan sa rehiyon ng lupain ng Sanfa at ito ang unang artipisyal na bagay na nakarating sa ibang planeta sa solar system bukod sa daigdig. Mars 3. Natuklasan ng Mars Orbiter ang labi niya sa bunganga ng Ptolemy. Soviet na Mars 6 na nag-iwan ng 4 na metrong bunganga matapos bumagsak sa dagat ng Eritrea. Mars Polar Lander pumasok sa atmosfera ng pulang planeta at biglang nawala na parang bula. Hanggang ngayon, misteryo pa rin ito. Deep Space 2 na kasali sa programa ng National Aeronautics and Space Administration na bagong milenyo ay nagkaroon ng malubhang matinding paglapag sa pulang planeta. Ang British Beagle 2 ay matagumpay na nakalapag sa Mars pero hindi na nagpadala ng signal. Natagpuan ang halos buo pang probe makalipas ang 12 taon noong 2015. Si Skeo Pirelli ay bumagsak sa pulang planeta mula 4 na kilometro ang taas. Ngunit may iba pa. Sa pagitan ng mga bunganga at bundok ng ating pinakamalapit na kapitbahay, naroon ang mga sasakyang pangkalawakan na tumigil na sa kanilang gamit. Pinakamatanda sa mga probe si Opportunity na matagumpay na lumapag sa bunganga ng Platong Meridiana noong 2004. Nilibot ng aparato ang maraming bunganga at nalampasan ang mga bagyong alikabok. Ngunit nasira ito dahil sa napakalaking ipu-ipo na kasing laki ng Hilagang Amerika na tumama sa kanya sa lambak ng Perseverance. Pinaniniwala ang nagyelo si Opportunity dahil hindi tumagos ang sikat ng araw sa makapal na alikabok papunta sa baterya niya. Hanggang ngayon, makikita pa rin sa Mars ang bakas ng sundang ito. Akala mo ba walang buhay sa pulang planeta? Sa ating pagkakaintindi, wala nga, pero narito pa rin ang bakal na Phoenix. Inilunsad ng National Aeronautics and Space Administration ang Mars rover noong 2007 at makalipas ang 1 taon ay nagsimulang mag-eksplora sa polar na rehiyon ng Mars. Ito ang unang aparato na nakatuklas ng tubig sa tila patay na ibabaw ng ating batong kapitbahay. Sa kasamaang palad, nanatili si Phoenix sa nagyayelong Marsianong Arctic at hindi muling nabuhay mula sa abo gaya ng alamat. Talaga bang lahat ng mga Mars rover ay nagiging mga piraso, nagyayelo o natatabunan ng alikabok? Siyempre, hindi.
Sa kasalukuyan, may 5 mga probe na aktibong gumagana sa ibabaw ng Mars. At ang isa sa mga ito ay kasalukuyang nagsasagawa ng unang mga paglipad sa atmosfera ng pulang planeta. Batay sa tagumpay ng makabagong Marsulito, kasalukuyang dinedevelop ang Dragonfly na proyekto para sa pag-aaral ng Titan. Kung titingnan mo ang mapa ng Mars o ang ibabaw ng planeta mula sa mga satellite, nagiging malinaw na ang ating maalikabok na kapitbahay ay hindi naman ganoon kalungkot o nag-iisa. Sa mga lambak nito, aktibong gumagala ang iba't ibang mga probe tulad ng Curiosity, Insight, Perseverance, Ingenuity at Tianwen-1. May ilang rehiyon na maingat nagtago ng bakas ng mga nagdaang sakuna. Dahil dito, hindi mararamdaman ng mga kolonyalista sa pulang planeta ang pag-iisa. Kahit di nila alam, nagsisimula na tayong manirahan sa Mars. Mag-subscribe sa Hubble kung nagustuhan ang video, ibahagi sa mga kaibigan at huwag palampasin ang update. Akala mo ba nakakainip ang kalawakan? Susubukan naming baguhin ang isip mo. Panoorin ang mga screenshot sa screen. Mga estadistika ito mula YouTube. Ano ang ibig sabihin nito? Pansinin ninyo, ngayon 57% ng mga nanonood sa channel na ito ay hindi pa nakasubscribe. Ito ang tunay na diwa ng mensahe ko sa inyo. Kaya, para hindi ninyo makalimutan si Hubble sa inyong mga subscription, kailangan ninyong pindutin lang ang pulang button na ganito ang itsura at makikita sa ibaba ng video na ito. Simple lang ang batas ng universo. Tandaan nyo yan dahil mahalaga sa akin bawat subscription nyo. Habang dumarami ang nanonood at nagla-like, mas mabilis akong makakapaglabas ng bagong exciting na video. Kita-kits uli!